City. Kini ang Radyo Ukay Digo City. AM na, FM pa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بدينهم وسنتهم وآثارهم وطريقتهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sa Kanya tayo humingi ng kapatawaran at pagpapasalamat. At sa Kanya tayo magpapakupkop mula sa kasamaan ng ating mga sarili. At sa mga masasamang gawain natin dito sa mundo. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sasambahin ng lahat ng nilalang dito sa mundo maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang Panginoon ng sandaigdigan. Siya ang lumikha ng lahat-lahat. Ang ating nakikita at ang hindi natin nakikita. At siya rin ang humirang sa lahat ng mga propeta upang kanyang gawing gabay ng sangkatauhan. At panalangin kapayapaan para sa panghuling propeta. So kumaswa kanila nawa ang kapayapaan na si Propeta Muhammad, sa kanya nawa ang kapayapaan ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang panghuling propeta at sugo upang gawing gabay ng mga tao. At sa lahat ng mga Muslim o mga tao na susunod sa kanilang yapak, susunod sa kanilang tradisyon, pamamaraan, kanilang relihiyon, susunod sa kanilang kabutihan. Mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa wikang Arabic, sa Tagalog, ang kapayapaan naway mapasa atin lahat, mapasa inyo lahat. At sa mga kapatid kong hindi Muslim, Assalamu ala man ittaba'al huda. Kapayapaan sa sino mang tatahak sa matuwid na landas. Ako'y nagpapasalamat sa isang butihing brother, kapatid sa Islam, katulad ni Sami Buat. At nagpapasalamat rin sa mga bumubuo ng Radyo Ukay at sa lahat ng nagtatrabaho dito. At ako'y humihingi ng tawad kung naagaw ko ang kanilang oras. Meron po ako po ang iyong kapatid. Ang pangalan ko po ay Mahrad Bugso, taga Hagonoy. Kasalo po yung propagator or daiya. Meron po ako mga kasama. Brother, pwede po kayong magsalam. Gamitin niyo po ang isang microphone. Naka-on. Tingnan niyo, naka-on. Okay.
Assalamualaikum sa lahat ng nakikinig ngayon. At dito sa nagtatrabaho sa Radyo Okay. Kilala po kayo? Ako po si Harod din po at taga Hagonoy rin po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Imbasir Bugso. Kasalukuyang nakatira sa Hagonoy rin. At kami po ay nagpapasalamat na kami po ay nakarating dito sa Radyo Okay. Sukran. Juan, maraming salamat po mga brother. At ito po, mga kasama ko po sila. Alam ko may isang brother doon, si Brother Abdurrahman Espina siguro yun. Ganun pa man, ang topic po na ibigay ko sa kasalukuyan ito, sa oras na ito, ay ang pakikitungo o kaya ang katayuan ng mga Muslim tungo sa kanilang mga kapitbahay. Ano ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na si Muhammad sa mga kanya nawang kapayapaan tungo sa usaping Balik pa sa Saudi? Inshallah. Si Brother Abdurrahman Espina. Number na lang, number. Yung lakaw ni. Sige, number na ako. Ibili na mo number. Isulat lang. Sige. Kung sa'yo number nimo. Number na lang nimo kaya kung napiyok yung magulang na kung buwan. Sige. 09466 09466 055 055 175. TM na siya, smart. Smart. Ito wala nyo. Nakalimot man sa number eh. Siya 0916 844-3402. 0916 844 884 3402. Okay. Pero kanang nga cellphone number na asa balay. Kaya kinayak mo dala nga cellphone, wala SIM card ni, kaya napiyok akong SIM card ba? Sige. I'm sorry po Pagpatawad po at nakapagsalita ng ano. Mag-Tagalog na lang kasi medyo baki ko sa Bisaya. Ang topic po natin sa oras na ito ay ang pakikitungo ng mga Muslim sa kanilang mga kapitbahay. Ito man ay Muslim or hindi Muslim. Bakit po natin na topic? Bakit ko naisipan na ito ang paksa ng ating ibibigay sa oras na ito? Dahil sa mga bagay o kaya sa mga pagkakataon o kaya sa mga pangyayari na nangyayari sa panahon ngayon na maraming mga tao ang nagsasabi na ang mga Muslim ay masasama. Marami ang mga tao na nakikinig o kaya naniniwala na ang mga Muslim ay walang mga asal. Patayan dito o anumang uri ng masasamang gawain. Kaya naman, minabuti kong humanap ng isang topic at ang pagkakaakala ko ay marami nang nakapag-topic nito, maraming nang nagsalita ng topic na ito tungkol sa gayong topic na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At ito ay mababasa natin sa Surah An-Nisa aya 36 o kaya 36. Sinabi ni Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub al jan. Talata na ito, ang bersikulo na ito ay nag-uutos sa mga Muslim
kung paano nila pakitunguhan ang kanilang mga kapitbahay. In generally, kapitbahay, hindi Muslim, hindi non-Muslim, bagkus ito man ay pangkalahatan. Anumang uri ng iyong kapitbahay, kinakailangan sa isang Muslim na pakitunguhan ito ng mabuti. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullah, at sambahin ninyo si Allah. At huwag kayong magtambal sa Kanya, wala tusyriku bihi syai'a. Ganun pa man, nanguna pa rin ang pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang ating sasambahin. Pagkatapos ng ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanyang sinunod ang wabilwalidayni ihsana at ang maging mabuti sa ating mga magulang. Tatay man o kaya ang ating nanay. Wabilwalidayni ihsana wabidhil qurba at sa ating mga kamag-anak. Wal yatama at sa mga ilo. Wal masakin at sa mga pulubi. Wal jaridul qurba at sa ating kapitbahay na kamag-anak at kapitbahay na hindi kamag-anak. Nangangahulugan na sa Islam ipinag-uutos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa ating kapitbahay. Kaya naman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sabi niya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sinabi ni Propeta Muhammad, ang panghuling propeta sa sangkatauhan, sino man ang sumampalataya kay Allah at sa araw ng pag-uwi o kaya sa huling araw ay kanyang pagbutihan ang pakikitungo sa kanyang kapitbahay. So nangangahulugan na ang pakikitungo sa ating kapitbahay ay kabilang sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bilang Muslim, nararapat sa isang Muslim na susunod kung ano man ang inutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang Panginoon. At tatahak sa anumang inutos o kaya itinuro sa kanya ng kanyang propeta na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya naman, sa mga Muslim na hindi susunod nito, ang sinabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay inulat ni Abu Hurairah, sabi niya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Waliyadu billah. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawaing ito. Ang kahulugan, sumpaman kay Allah ay hindi magiging mananampalataya. Sumpaman kay Allah ay hindi magiging mananampalataya. Sumpaman kay Allah hindi mananampalataya. Sabi ng mga sahaba, kailaman ya Rasulullah? Kailaman ya Rasulullah? Sino ang hindi mananampalataya? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Yaong hindi nakakadama ng kapayapaan, katiwasayan, kaligayahan ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang masasamang gawain. At ito ay inulat ni ang hadith na ito ay inulat ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim.
sa riwaya o kaya sa pagkaulat ni Muslim, sinabi niya, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hindi papasok ng paraiso ang sinumang hindi nakakadama ng kapayapaan ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang masasamang gawain. Nangangahulugan na ang mga Muslim ay kailangang pakitunguhan nila ng mabuti ang kanilang kapitbahay. Muslim man ito o hindi na kapitbahay. Muslim man ito o hindi. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron siya kapitbahay na isang Hudyo. Ang Hudyo na ito ay naglalagay ng mga maruruming bagay, basura, sa daanan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus, isang araw, hindi ito nakita ng propeta Muhammad o kaya napansin ng propeta Muhammad na wala nang marumi sa kanyang daanan. Nagtanong-tanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saan ang Hudyong naglalagay ng mga basura, marurumi sa daanan ko? May nakapagsabi sa kanya na nagkasakit. Ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinalaw ito sa kanyang, dinalaw ito sa pagamutan. Dinalaw ito sa kanya sa pagamutan, ito ang dahilan ng pag-Muslim kaya pagyakap sa isang Hudyo na iyon. Subhanallah. Kung titingnan natin, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang ating huwaran, ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Andiyan sa inyo sugo ni Allah na siyang huwaran. Sino man ang minanais niya si Allah at ang huling araw. So, kung titingnan natin ang ating huwaran na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad, wala siyang ibang ginawa sa isang Hudyo na naglalagay ng dumi, pumipinsala sa kanya, naglalagay ng mga basura, maliban na dinalaw ito sa kanyang isang pagamutan. Nangangahulugan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kapitbahay. Si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ay naulat rin nung nakakita siya ng isang Hudyo, isang matandang Hudyo, at binigyan niya ito ng pira mula sa pira ng mga Muslim. Baitul Mal kung tatawagin natin sa wikang Arabic. Ibig sabihin, ang relihiyong Islam ay hindi nag-uutos ng karahasan tungo sa mga kapitbahay at sa sino mang mga tao sa kanyang paligid. Bagkus, inuutos ng relihiyong Islam, sa pananampalatayang Islam, inuutos ang pagiging mabuti sa mga tao. Inuutos ang pagiging mabuti sa mga tao. Dahil ito ay kabilang sa mabuting gawain. At ang mapaminsalang tao ay hindi kailanman inuutos sa relihiyong Islam. Ibig sabihin, mali ang agam-agam o kaya mali ang naririnig ng mga tao na ang relihiyong Islam ay nag-uutos ng karahasan. Nag-uutos ng anumang pamiminsala sa mga tao. Ang relihiyong Islam ay hindi kailanman ng utos dito. Bagkus, ang inutos ng relihiyong Islam ay ang mabuting pakikitungo, isang mabuting mamamayan, isang mabuting
naninirahan sa lugar ng mga tao, sa lugar ng mga non-Muslim, sa lugar ng mga Muslim, at lalong-lalo na dito sa mundo. Dahil ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na mapaminsala. Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wala tirar. Walang pamiminsala at walang dirar. Walang pamiminsala at walang kapinsalaan. Ipinagbabawal ang pamiminsala sa kapwa. At lalong-lalo na at ipinagbabawal rin ni Allah at ng kanyang sugo ang pandaraya. Lalong-lalo na sa ating mga kapitbahay. Dahil ang ating kapitbahay ay mayroon silang karapatan sa atin. Kaya nga, kung mapag-aralan natin ang fiqh o kaya jurisprudence, kapag ikaw ay nagbinta ng anumang meron ka sa bahay mo, sasakyan, lupa, cellphone, mas may karapatan ng iyong kapitbahay. Lalong-lalo na kung ito ay lupa o kaya ito ay bahay, mas may karapatan ng iyong kapitbahay kahit nabinta mo ito sa iba. Pwede niya itong kuhanin at bayaran sa iyo upang siya ang mamamayari. Ito po ay sa pag-aaral sa fiqh. Karapatan po ito ng ating ng mga kapitbahay. Lalo na kung ang kapitbahay mo ay iyong kamag-anak. Mas mabigat ang kanilang karapatan. Dahil ang karapatan nila, karapatan ng pagiging kapitbahay at karapatan ng tinatawag na sila o relasyon ng iyong kamag-anak. So mas mabigat. Paano na kung ang iyong kamag-anak, ang iyong kapitbahay ay iyong nanay? Mas lalo bumigat. Kaya nga sa Islam ipinagbabawal ang anumang makakapinsala sa ating kapitbahay. Lahat ng uri ng makakapinsala sa ating kapitbahay ay pinagbabawal sa Islam. Palakasan ng musika na halos hindi na makakatulog ang ating kapitbahay. Ang lahat ng ito ay kabilang sa masamang ugali o kaya masamang gawain na siyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gumagawa nito ay hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya kay Allah ang gumawa ng anumang makapinsala sa kanyang kapitbahay, Kung titingnan natin, ang mga inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, sabi ng Propeta Muhammad, Ya Aba Dharr, idha tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Rawahu Muslim. Sabi niya kay Abu Dharr, O Abu Dharr, isang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nagsaing, nagluto, dagdagan mo kanya ng sabaw at ipamigay mo sa iyong mga kapitbahay. Dahil kabilang sa mabuting pakikitungo sa kapitbahay ay ang tatanungin mo sila kung ano ang kanilang sitwasyon. Bibigyan nyo sila kung ano man ang meron kayo, pagkain, ulam. Kung kinakailangan nila ng serbisyo, ay kabilang rin ito sa mabuting pakikitungo sa kapitbahay. Kung wala man silang bigas, ay pahihiramin. Bilang ito sa mabuting pakikitungo o kaya karapatan ng ating kapitbahay sa atin. Na kung saan, bilang isang Muslim, naniniwala tayo na kapag hindi natin ito isagawa sa ating kapitbahay, ay mananagot tayo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pag-uhukom. Mananagot tayo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pag-uhukom. Dahil ang ating kapitbahay ay may karapatan sa atin, at araw ng pag-uhukom, haharap ang ating kapitbahay kay Allah subhanahu wa ta'ala at sisingil ng kanyang karapatan na hindi natin naibigay sa kanya. Ibig sabihin, ang ating kapitbahay sa ganoong gawain ay nadaya natin ang ating kapitbahay. So ang pandaraya natin sa ating kapitbahay ay kabilang sa malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharrama. Fala tadhalimu. Sabi ni Allah, o aking mga alipin, tunay na bawal ko ang pandaraya sa aking sarili. Ibig sabihin, ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman mandaraya. At ginawa ko ito sa pagitan ninyo na haram, bawal. Kaya huwag kayong magdayaan. Sa kabilang ang ating kapitbahay, sa mga sinasabi o kaya sa mga bagay-bagay na hindi nararapat o kaya ipinagbabawal sa atin na dayain. Sabi ni Abu Dharr, Inna Khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idha tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha thumma anzur ahla bait min jiranika fa'asubhum minha bima'ruf. Ang aking mahal na propeta, sabi ni Abu Dharr, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nag-utos sa akin o kaya nagpaalala sa akin na kapag ako ay luluto ng sabaw, ay dadamihan ko ng sabaw. At titingin ako sa aking mga kapitbahay kung sino sa kanila ang may gusto upang bibigyan ko sila. Kung titingnan natin, maliit na bagay lamang ang tinatawag natin na sabaw. Ulam. Ngunit malaki ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil karapatan ito ng ating kapitbahay. So nangangahulugan mga kapatid sa Islam na inutos sa atin ang pagiging mabuti sa ating kapitbahay. Inutos sa atin ang pagiging mabuti sa ating kapitbahay. Ipinagbabawal rin sa atin ang pandaraya, anumang ugaling masamang gawain sa ating kapitbahay. Kaya naman, kabilang sa mga pinagbabawal, ay huwag nating pagnakawan ng ating kapitbahay. Huwag nating pagnakawan ng ating kapitbahay. Huwag rin natin silang titingnan kung nakabukas ang kanilang mga pribadong parte ng katawan. Papalaan natin sila mula sa mga taong mapaminsala sa kanila, pipinsala sa kanila. Tutulungan natin sila kung ano man ang maitulong natin sa kanila. Bibigyan natin sila kung ano man ang abot ng ating makakaya. Ito ay karapatan ng ating kapitbahay. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumanya nawa ang kapayapaan sa mga babaeng muslimah, sa mga babaeng muslim, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratan li jaratiha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga kababaihan na mga muslim, huwag niyong pagkaitan ang inyong kapitbahay sa kanyang kapitbahay. Ibig sabihin, kung anong meron ka, huwag mong pagkaitan ang iyong kapitbahay. At inulat rin ni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi inda Allah ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi. Ang hadith na ito ay inulat ni At-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na kasama doon kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam na kasama sa kanyang kaibigan.
At ang pinakamainam na kapitbahay doon kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam sa kanyang kapitbahay. So nangangahulugan na kailangan gawin natin ang lahat ng ating magagawa upang mapabuti natin ang pakikitungo natin sa ating kapitbahay. At ang mga salaf naman, itinuro rin nila, sabi ni Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Abdullah bin Mas'ud qala inna li jaran yu'dhini wa yashtumuni wa yudayyiqu alayya. Faqala Ibn Mas'ud idhab fa in huwa asa Allahu fika fa'ati Allahu fihi. Dumating ang isang lalaki kay Abdullah bin Mas'ud na nagsusumbong. O Abdullah, meron akong kapitbahay na pumipinsala sa akin, nagsasalita ng masasama at nagbibigay sa akin ng limitasyon. Sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, puntahan mo siya, dahil ito ay isang bagay, sabi niya, na gawin mo ang lahat na magagawa mo na kabutihan dahil ito ay pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi, sino kanya ang kapitbahay? Al-jaru huwa alladhi yulasiqu aw yaqrubu sakanuhu min sakanik wa haddada al-ulama da'irat al-jira ila mada 40 daran min kulli jihatin min amamin wa khalfin wa yaminin wa shimalin wa man kana hadihi haluhu falahu min al-huquqi wa alayhi min al-wajibati ma yaj'alul jiranu ma yaj'alul jiwar ni'matul rahatun. Sinabi ng mga ulama na ang kapitbahay daw, nagbigay ang mga ulama o kaya ang mga scholar ng limitasyon kung sino ang iyong kapitbahay. Sinabi nila na ito ay aabot sa 40 na mga bahay sa iyong harapan, sa iyong likuran, sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. So, sila ang iyong mga kapitbahay. So, hindi lang yung nakikita mo, hindi lang yung nasa harapan ng bahay mo, hindi lang yung nasa likuran ng bahay mo, hindi lang yung nasa kanan, nasa kaliwa. Bagkus, 40 bahay ang sakop nito. Sa kanan, 40 bahay sa kanan, 40 bahay sa kaliwa, 40 bahay sa harapan, at 40 bahay sa likuran. So napakarami. Ilang bahay ang sakop ng iyong kapitbahay? Ilan? 80? 160? 160? Ilan? 300? 20? Sila ang mga iyong kapitbahay. Sila ang iyong mga kapitbahay na inutusan o kaya ikaw ay napag-utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa kanila. Napagbutihan mo ang iyong mga gawain, umiwas ka ng mga bagay-bagay na makakapinsala sa kanila, iwasan mo ang lahat ng mga ayaw nila, dahil kabilang ito sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril jan.
Ano ang mga karapatan ng ating kapitbahay? Ayon sa aklat na dala ko, sabi niya, ilqaus salam wa radduhu, ang pagbigay ng salam at pagsagot o kaya radduhu o kaya pag-reply kapag ikaw ay binigyan niya ng salam. Sinabi sa iyo ng iyong kapitbahay, assalamu alaikum, kinakailangan sagutin mo ito ng kanyang marinig, wa alaikumussalam warahma walbarakah, o kaya wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, o kaya wa alaikum salam. Kinakailangan rin na magbigay ng salam sa kanya, ifsya'us salam. Sabihin mo sa kanya, assalamu alaikum, o kaya assalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh, o kaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dahil ang ifsya'us salam ay kabilang sa mga bagay-bagay na nagpapatibay ng ating relasyon, lalong-lalo na kung sila ay ating mga kapitbahay. At sinabi na ang pinaka madamot na tao ang hindi kailanman nagre-reply ng salam, pagbati ng kapayapaan, ang samaya pagbati ng kapayapaan. At kabilang sa mga karapatan ng ating kapitbahay ay bisitahin sila kapag sila ay nagkasakit. Tatanungin sila tungkol sa kanilang kalusugan. At ipanalangin sila at pagsabihan sila tungkol sa pagtiis. At pinakamainam sa mga sitwasyon na ito ay ang huwag mong tagalan ang iyong pagbisita sa kanila dahil sila ay mayroong karamdaman. Kabilang sa karapatan ng kapitbahay ay kapag mayroong mamatay sa kanila, ay puntahan sila. Samahan sila sa kanilang paglamay. Bigyan sila ng mga masasarap na pagkain, lutuan sila ng pagkain, dahil sila ay hindi nahaharap ang pagluto, pagsaing, dahil dinatnan sila ng tinatawag na nakakaabala sa kanila. Ngunit ito po kapag ang kapitbahay na namatay ay isang Muslim. Ngunit pag hindi Muslim ay sapat na ang puntahan sila, bagkus hindi nararapat na samahan sila sa kanilang paglamay at samahan sila sa kanilang paglilingkod. At kabilang sa mga karapatan ng kapitbahay ay ang tugunan ang kanilang mga paanyaya. Ito may paanyaya dahil mayroon silang isinilang na bata, paanyaya sa anumang mga kanilang mga party, na ito naman ay alinsunod sa patakaran ng Islam. Kung titingnan natin, ang relihiyong Islam ay nagbigay ng mga bagay-bagay o kaya kanyang binigyan ng magandang pag-uugali ang mga Muslim. Si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbigay ng relihiyong ito, ay binigyan niya ang mga Muslim
ng kanilang gagawin. Binigyan niya sila ng kanilang mga gawain upang ang Muslim na ito ay magiging mabango, maging mabuti sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na gawain ay ang kasiyahan na maipapasok mo sa puso ng isang tao. Anumang kasiyahan na maipapasok mo sa puso ng isang tao ay pinakamainam na gawain ito doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nangangahulugan lamang na sa Islam na relihiyon, hindi kailanman ipinag-uutos o kaya hinihikayat ang mga Muslim na pinsalain nila ang kanilang mga kapitbahay o kaya sino mang mga tao sa kanilang paligid. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang Muslim ay yaong nagkakaroon ng kapanatagan, kapayapaan ang mga tao, ang mga Muslim, mula sa kanyang pananalita at sa kanyang mga gawa. At kabilang sa mga karapatan ng ating kapitbahay sa atin ay pagtakpan natin sila sa mga bagay-bagay na nararapat nating pagtakpan. Pagtakpan. Ang ibig sabihin, kapag sila ay may utang, huwag mong ipagsabi sa mga tao na sila ay may utang sa iyo. Kung sila ay may nagawang masama sa iyo, huwag mong ipagsabi sa mga tao na ang tao na yan ay ganito, ganyan. Takpan mo ang iyong kapitbahay. Ito ay karapatan niya sa iyo. Anong sinabi ng Allah? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah. Sino man ang tatakip sa isang Muslim ay tatakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pag-uukol. Huwag natin buksan ang kanilang kahihiyan. Huwag natin ipahiya ang ating mga kapitbahay. Lalong-lalo na kung ang ating kapitbahay ay pulubi. Huwag nating ipagsabi o kaya ibalita sa mga tao na sila ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya sila ay kumakain lamang ng hindi sila kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Huwag. Dahil ang gawain na yan ay hindi gawain ng isang Muslim. Dahil ang gawain na yan ay hindi gawain ng isang Muslim. Dahil iyan ay kabilang sa mga gawain na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Ipinagbabawal sa batas ng Islam. Kaya nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurisuhu. O kama qala sallallahu alaihi wasallam, hindi ako tinadhana ni Anghel Gabriel na pinaalala sa akin o kaya pinaalalahanan niya ako tungkol sa aking kapitbahay, tungkol sa kapitbahay, hanggat naisip ko na ang kapitbahay ay magpamana sa kanya. Nangangahulugan, ang hadith na ito ay nangangahulugan sa laki ng karapatan ng ating kapitbahay sa atin. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na siya
na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa niyang sugo at propita. Ganun pa man, ay pinaalalahanan siya ni Anghel Gabriel tungo sa kanyang kapitbahay. At kabilang sa karapatan ng ating kapitbahay sa atin, at kabilang sa mga karapatan ng ating kapitbahay sa atin ay ang hindi natin sila pagtaasan ng anumang mga gusali. Kumbaga, huwag nating takpan ang kanilang daanan, ang kanilang bintana, ang kanilang lugar kung saan sila ay nakakadama ng kapayapaan, katiwasayan, o kaya mabuting paghinga. Nagkakalanghap sila ng hangin. So ang mga ito ay ipinagbabawal sa atin. Wa adamul idaihi bil aswatil murtafi'ah. At huwag natin silang pinsalain o kaya saktan sa pamamagitan ng matataas na mga busis. Dahil minsan ang ating kapitbahay ay mayroon sa kanila ang pagod dahil sa trabaho, mayroon silang sanggol na natutulog, mayroon silang gusto nilang matulog ng maaga dahil mayroon silang lakad kinabukasan. So kinakailangan natin malaman natin kung ano ang kanilang sitwasyon upang hindi natin mapinsala ang ating mga kapitbahay tungo sa mga ganitong mga gawain. Ang sunna o kaya tradisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-uutos sa atin na maging mabuti sa ating mga kapitbahay. Sinabi ng kitab, hatta law kana ghayru muslim, madama fardan ya'ishu fil mujtama'i al-islami, fal-islamu yuridu lil mujtama' an yashmulahu at-takafula wa ya'ummahu at-tarahum. At meron siyang dalil na binanggit an Mujahid qala kuntu inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa gulamun yaslukhu lahu shab faqala ya gulam idha salakhta fabda bijarina al-yahudi hatta qala dhalika miraran faqala lahu kam taqulu hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazil yusini bil jari hatta khashina annahu sayuwarrithuhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Nabanggit ni Mujahid na nagsabi, ako'y andoon kay Abdullah bin Umar, sumakanilawan, kalugdan nawa sila ni Allah, na may isang lalaki na umakyat dahil ang kanyang kambing ay nakapasok. Sinabi ng lalaking ito, o binata, kung gusto mong umakyat, doon ka umakyat sa kapitbahay nating Hudyo. Para bagang hindi niya ginagalang ang kanyang kapitbahay na Hudyo. Huwag ka dito sa bahay ko. Doon ka sa kapitbahay nating Hudyo. Doon ka umakyat. At ito sinabi ng isang tao ng ilang bisis sa binata na iyon. Kaya naman, tinanong siya ni Abdullah bin Umar, kam taqulu hadha? Ilang bisis mo sinabi iyan? Sabi ni Abdullah bin Umar, inna Rasulullah, tunay na ang sugo ni Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, lam yazal yusini bil jari hatta
khashina annahu sayuwarrithuhu. Tunay na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay hindi na kami tinatanan na sa pagpapaalala tungkol sa aming kapitbahay hanggat kami ay nangamba ang kapitbahay na ito ay magmamana kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin na ang pinakamalapit na kapitbahay sa iyo ay yung pinakamalapit ang kanyang pintuan sa iyo. Wa aqrabul jirani baban ahaqquhum bil ihsani. Ang pinakamainam o ang pinakamalapit na kapitbahay, ang pinakamalapit na pintuan ng kapitbahay sa iyo ang siyang may pinakamabigat na karapatan sa iyo. Si Aisha anha, asawa ng Rasulullah, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagsabi, "Qultu ya Rasulullah, inna li jarain." Tunay na ako ay may dalawang kapitbahay. Fa ila ayyihuma uhdi? Qala ila aqrabuhuma minka baban. Rawahul Bukhari. Ako'y mayroong dalawang kapitbahay. Sino sa kanila ang bibigyan ko ng? Sino sa kanila ang mas may karapatan bigyan ko ng regalo? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalapit sa iyo na pintuan. Ito ay inulat ni Al-Bukhari. So, habang lumalapit ang kapitbahay mo sa iyo, ay mas lalong bumibigat ang kanyang karapatan sa iyo. At hindi rin naman nangangahulugan na yaong sinabi ng mga ulama, mga scholar na 40 bahay sa kaliwa, 40 bahay sa kanan, 40 bahay sa likuran at sa 40 bahay sa harapan. Hindi nangangahulugan na ang mga bahay na malalayo sa iyo na umabot ng 40 bahay ay kaunti na lamang ang kanilang karapatan sa iyo. Hindi nangangahulugan ng ganoon. Bagkus, ang pinakamalapit sa kanila, sa iyong bahay, ang siyang may malaking karapatan sa iyo. O kaya, ang siyang mas may malaking karapatan. Katulad na lamang halimbawa ng nakabili kayo ng condo unit. Ikaw ay nakakuha ng condo unit sa ibinta. Sino ang mas may karapatan bumili ng iyong condo? O kaya sino ang mas may karapatan sa condo na gusto mong ibinta? Yung pinakamalapit sa iyo. Kung mayroong sa itaas, siya. At kung mayroong sa ibaba, siya ang pinakamalapit o kaya pinakamay karapatan sa condo na ito. Ngunit kung ayaw nilang bilhin, ay maaari mo ito ibenta sa iba. Sa itaas, kaya mas sa ibaba. Habang lumalayo, ay maaari mong ibenta ang iyong kondo. Ngunit, napag-uusapan ang pinakamalapit o kaya ang pinakamalaking karapatan sa mga ganitong sitwasyon ay ang kapitbahay mo na pinakamalapit sa iyong bahay. Si Muhammad bin Al-Jaham ay mayroon siyang kapitbahay. Si Muhammad ibn Jaham ay kapitbahay ni Sa'id bin As. Sila ay namuhay ng napakatagal, taon-taon. Silang dalawa ay mayroon silang magandang relasyon sa kanilang pagiging magkapitbahay. At nang nais ni Muhammad al-Jaham na ibinta ang kanyang bahay bi 50,000 dirham sa 50,000 dirham,
dumating ang mga saksi upang saksihan. Faqala bikam tashtarun minni jiwari Sa'id bin As. Qalu innal jiwara la yuba' wa madina illa nashari ad-dar. Faqala wa kayfa la yuba'u jiwaru min man idha sa'altahu ataka wa in sakata anka badaraka bis-su'al wa in asabta ilayhi ahsana ilayk wa in hijtahu atifa alayk. فبلغ ذلك الكلام جاره سعيد ابن العاص فبعث إليه 100,000 درهم فقال له أمسك عليك دارك. هذه هي الأخلاق الإسلامية التي ربى عليها الإسلام أبناءه، فكانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يحمل غنيهم فقيرهم ويعين قويهم ضعيفهم لا شحناء ولا أحقاد. ربط الود بين مشاعرهم وجمع الإيمان بين أفئدهم وما أجمل أن يأخذ المسلمون أنفسهم بهذه المبدأ الكريم. Ito ay tungkol sa isang kwento ng kapitbahay na si Muhammad al-Jaham at si Sa'id ibn al-As, na kung saan ninais ni Muhammad al-Jaham na ibinta ang kanyang bahay ng 15 o kaya 50 dirham. Dumating ang mga saksi upang saksihan at sinabi ni Muhammad al-Jaham, magkano ang inyong pagbili sa aking bahay na ito? Sabi nila, tunay na ang kapitbahay ay hindi kailanman ibibinta. Nais niyang ibinta ang kanyang kapitbahay. Ibig sabihin, ang kanilang pagiging magkapitbahay ni Sa'id ibn al-As ay nais niyang ibinta. Sabi nila, hindi kailanman ibinibinta ang pagiging magkapitbahay. At dumating kami dito upang bilhin ang iyong bahay. Sabi ni Muhammad al-Jaham, paano hindi ko ibinta ang aking kapitbahay na kapag tinanong mo siya o kaya humingi ka sa kanya, binigyan ka niya. At kapag hindi mo na siya kinakausap, nagmamadali siya tanungin kung ano na ang iyong kalagayan. At kapag ginawan mo siya ng masama, ginantihan ka niya ng mabuti. At kapag pininsala mo siya, ay mas lalo kanyang minahal. At dahil doon, ang salita nito ay dumating kay Sa'id ibn al-As. At nagbigay siya ng 100,000 dirham. At sinabi niya, huwag mo nang ibinta ang iyong bahay. Huwag mo nang ibinta ang iyong bahay. So, si Sa'id ibn al-As, isang tabi'in, isang tao na sumunod sa mga sahaba, na naging Muslim, sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapitbahay, ang kanyang kapitbahay mismo ang nagsabi tungkol sa kanyang katangian. Na sinabi ng kanyang kapitbahay, ang taong ito ay kapag hiningan mo, nagbibigay. At kapag hindi mo na siya kinausap, agad-agad kanyang tatanungin tungkol sa iyong kalagayan. At kapag ginawan mo ng masama, ay gumanti siya sa iyo ng mabuti. Nangangahulugan ang pinang ito ang ugali ng tunay na Muslim. Ito ang ugali ng isang Muslim
na inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa kanilang mga kapitbahay, sa kanyang kapitbahay. Katulad na lamang ng ginawa ni Sa'id ibn al-As. Mga kapatid ko Muslim, mga Muslim na mayroon silang mga kapitbahay na Muslim at hindi Muslim, simulan mo ang iyong kapitbahay sa paggawa ng mabuti. Pakitunguhan sila ng mabuti. Bisitahin sila kapag sila ay mayroong karamdaman. Pahalagahan ang kanilang mga ginagawang mabuti sa iyo. Marami sa kanila kapag dinatnan sila ng mga kalamidad, kasawian, kamatayan. Pakisamahan sila sa kanilang mga kaligayahan. Patawarin sila kapag sila ay nakagawa ng masama sa iyo. Huwag mong buksan o kaya titingnan anumang meron sa kanila. Ibig sabihin, kapag lumalabas ang kanilang mga anak, mga dalaga, babae, ay huwag mo silang pakialaman. Bagkus, paalahanan sa ano narapat isuotin ng isang babae. At kapag nanghiram sila ng pira sa iyo, ay kung mayroon ka, pahiramin mo sila. Humingi ng tulong. Tulungan mo sila. Kung nangangailangan, ay ahunin mo sila. At palagiin mo ang pagbisita sa kanila, pagtatanong sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan. Dahil ito ang inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ganito ang pamamaraan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. At dahil ito ang nais natin na may palaganap sa mga tao, ang mabuting pakikitungo sa kapwa, Muslim man o hindi, ang mabuting pakikisalamuha, ang mabuting magkakaibigan, ang mabuting magkapitbahay, tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag dinadatnan siya ng mga mga mabubuting bagay, ay sinasabi niya, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi salihat, wa idza atahum amrun yakrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dinatnan ng kasiyahan o kaya nakakasiya sa kanya, sinasabi niya na alhamdulillah, papuri para kay Allah, na sa kanya nanggagaling ang lahat ng mga biyaya. At kapag dinatnan naman siya ng hindi niya ninanais, sinasabi niya alhamdulillah ala kulli hal, papuri para kay Allah sa mga ganitong pangyayari. Mga kapatid na mga Muslim, ang nais natin ay malaman ng mga tao na tayo mga Muslim ay hindi inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng masama. Na tayong mga Muslim, na tayong mga Muslim ay hindi kailanman
inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala minsala ng sinuman. At ang mabigat na pamiminsala sa tao ay ang tinatawag natin na pagpatay sa kanila. Dahil ito ay hindi kailanman ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So, maraming salamat sa lahat-lahat. At ako'y humihingi ng kapatawaran, pasensya sa mga nasalita, kung mayroong tama, mayroong mali. At ako'y humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq, gabayan niya nawa tayo sa maliliit o kaya kakaunting kaalaman na ating nasabi sa mga oras na ito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.